Mahalaga po ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at paghahanda sa anumang bagyo o sama ng panahon na dadaan sa ating bansa. Kaya naman malaki ang tulong ng programa ng pamahalaan na Project NOAA. Alamin natin ang proyektong ito mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Marami ng kwento at pagbabalik tanaw na ilalabas sa telebisyon naggugunita sa Yolanda. Kaya naman, atin na lamang ilagay ang ating sarili sa mga naapektuhan ng delubyo nung araw na iyon sa Leyte, isang taon na ang nakalipas, November 8, 2013. Kasama mo sa iyong tahanan ng iyong pamilya habang niyuyugyug ito ng sobrang lakas na hangin na ang lakas ay pumalo sa 235 kilometers per hour at umabot pa sa 315 kilometers per hour, ang pinakamalakas na bagyo sa daigdig. Ngunit, hindi nyo namalaya na hahampas pala sa inyo ang tubig na mula sa dagat na umabot sa taas na 7 metro o 23 feet. Makikita mong nawasak ang iyong tahanan, maaaring mapahiwalay ka sa iyong mga mahal sa buhay. At pagkatapos ng delubyo, 6,300 na mga bangkay ang nagkalat sa mga lalawigang nasalanta. Naghihintay ka ng tulong ngunit hindi agad makararating sapagkat nawasak ang mga kalsada at paliparan. Magugutom ka, mahihintakutan dahil maririnig mo ang mga hindi makumpirmang mga usap-usapan ng agawan ng pagkain sa ibang lugar. Ang karanasan at alaala na ito ng trahedya ang krus na pasan-pasan ng ating mga kababayan. Bagamat mabagal, patuloy sa pagbangon ang bayan. Kaagapay sa pagbangon na ito, hindi lamang ang ating mga sariling kababayan at mga pinuno, kung hindi ang mga nagkakaisang bansa sa daigdig. Ngunit, hindi lamang pagkain at tahanan ang kailangan natin para sa susunod na mga bagyo. Kailangan din natin ng tamang impormasyon at kahandaan. Diyan makatutulong sa atin ang Project NOAA na maaari mong ma-download para sa iyong cellphone o maaari mong ma-access sa internet. Ang NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ay proyekto ng Department of Science and Technology na maaaring magbigay sa atin ng impormasyon na maaaring maging arko na magliligtas sa atin sa delubyo. Sa Weather Stations tab ng website, maaaring makita ang impormasyon sa lagay ng panahon sa nakalipas na 24 oras, kabilang na ang pagtaya sa pagdaloy sa mga ilog o stream gauges, rain gauges o ang taas ng tide levels. Sa overview button, makikita natin sa rainfall contour button ang mga datos mula sa iba't ibang weather stations in real time tulad ng makikita sa Tropical Storm Goryeo noong June 2013. Sa bahaging Doppler, ipinapakita ang 8 radar stations sa buong bansa. Muli, may papakita nito ng halos live ang mga ulap na may ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa na may Doppler radar: Apari, Baler, Subic, Tagaytay, Virac, Cebu, Hinatuan at Tampakan. Ang Doppler station sa Giwan ay nasira ng bagyong Yolanda. Nabato pa ng radar na ito ang mga imahe ng bagyong Yolanda noong sumalanta ito. Ang MTSAT button sa overview tab ang magpapakita sa atin ng mga bagyong paparating sa Pilipinas, tulad ng sa bagyong Santi noong October 2013. Ang mga flood map naman ang magpapakita sa atin kung babaha ba sa ating mga lugar sa pamamagitan ng simulation. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng Project NOAA ng mga storm surge inundation maps na magpapakita ng mapa ng higit na 30 coastal provinces. Ayon sa ating kasaysayan, tamang impormasyon ang maaaring magligtas sa atin sa susunod na delubyo. Xiao Chua, Telebisyon ng Bayan.